dakuin natin yung pangalawang topic natin. Ano? Yung pangalawang topic natin, pumunta tayo, sino ba to? Ito, kay Enrile. Nako ha, Dahil nga, di ba, madami ngayon umaatake kay JPE. Madami ang nagsasabi, nako, tanda mo na, hindi ka pa mategi, etc., etc. Nanggagaling mo yan doon sa mga DDS na masasama ang ugali. Di ba? Bakit? Kasi sinasabi ni JPE kung ano yung posisyon niya o nakikita niya doon sa rally ng Iglesia ni Cristo. O ngayon, may hamon siya ha. Kahit 100 taong gulang na ho yan. Hindi kayo aatrasan yan. Fired up at 100. Enrile, ready to debate with bashers on his INC rally view. Kasi mga kababayan, nung isang araw o 2 araw makalipas, di ba nagsalita si JPE at ang kanyang sinabi ay isasaalang-alang ba natin ang rule of law dahil lang sandamakmak ang pumunta diyan sa rally ng Iglesia ni Cristo. Yon, di ba? Sabi niya. Porke ba 1.8 million yung pumunta diyan sa rally ng Iglesia ni Cristo, dapat hindi na natin ituloy yung impeachment o hindi na ituloy yung impeachment. O kung sino daw mga kababayan, ang makakapag-debunk doon sa kanyang sinabi na hindi para sa mga Duterte o hindi politically motivated yung rally ng Iglesia ni Cristo ay, ayan, ready daw po si JPE, mga bossing. Tingnan natin, basahin pa natin ha. Saan ba yun? Ito. On Sunday afternoon, Enrile considered that so many people, especially members of the influential INC, were so riled and angry at me for the post I made recently about the INC peace rally. Sa atin din po no? Madami nagsasabi, Mark Ramos, hindi para sa mga Duterte at hindi politically motivated yung rally na yun. Aba, sabi ko naman, tingnan nyo nga yung mga imbitado nila, yung mga PDP laban, sila Robin Padilla, sila Bato, sila Bungo, sino pa? Sila Tolentino, sila Marcoleta, pati yung speech ni Marcoleta, sino po ba ang nag-organisa ng ganyan? Sino po ba ang may karapatang mag-imbita sa mga yan? Di ba po ang INC? Yung kay Marcoleta, sino po ba ang pumayag para umakyat si Marcoleta? Di ba po INC din, mga bossing? Kaya ako, naniniwala ako dito sa sinasabi ni JPE at yun din po ang ang tingin ko dyan. Sabi ni Lori Mamawag, naku, galit na galit sa programa niya, si Marcoleta. Alam nyo yung Net25, kapag bibisitahin nyo po yung nila, yung YouTube channel, naka-turn off o naka-off yung comment section. Sabi ko, bakit kaya? Kayo na magsabi dyan, dyan sa comment section, kung bakit kaya naka-off yung kanilang comment section, mga bossing. Diba? There is no question that the INC Peace Rally was a peaceful assembly. But were there grievance to be redressed? Pardon me for my impression, there was none. To me, although it was well-intentioned, the peace rally was more like a political pressure to hinder a separate and independent department of the government to perform a constitutional duty. This was evident from the speeches delivered in the rally. Mga kababayan, di ba? Kumbaga gusto nilang iparating dyan, 1.8 million, 2 million, 3 million, 10 million ang dumalo sa amin dito sa rally namin. Back-upan mo pa nung mga kinuda nila, nung mga sinabi nila, doon sa entablado ng rally na yon, mga kababayan. Tipo bang, kayong mga bumabatikos, kayong mga nag-iimbestiga, ganito kami kadami. Kaya mag-isip-isip kayo. Mag-isip-isip kayo kung itutuloy nyo pa yung investigasyon na yan. Di ba?
Actually, mga bossing, madami ho ang nadismaya, di ba? Madami ang nadismaya, mga kababayan, na pag-alis daw nila ng bahay, ang nasa utak, usapang kapayapaan. No? Pagkakaisa. Pero naging talagang politically motivated talaga, mga boss. No? Kung meron man daw po na kayang magpaliwanag dito kay JPE o kay Manong Johnny, naku, i-debate nyo daw siya. Ready siya dyan. No? Tingin ko mahihirapan kayo, lalo na kay JPE. Yung ibang mga DDS naman, mga bossing, wala naman yan. Ano iko-komento niyan? Asan ang 20 pesos na bigas? Bangag tong vlogger na to. Ano pa yung mga iko-komento niya mga yan? Isa ka ding bayaran, Mark Ramos. Masabi kaya nila yung kay JPE? Di ba? Kasi kapag ka debate-debate ho, mga kababayan, maganda sa mga ganyan, 1 plus 1 equals 2. Sa kaso ho, mga DDS, isa ho sa dahilan kung bakit ayokong nakikipag-debate sa mga yan. Madaming nagsasabi, debate tayo. Kasi 1 plus 1 sa kanila equals 6 eh. Ano ibig ko sabihin doon? Ang debate ho, mas maganda kapag 1 plus 1 equals 2. Kung anong tanong, siyang sagot. Di ba? Sa mga DDS, 1 plus 1, 6. Kapag ka alam nila na sinagot nila yung 2 o yung 2, sukol sila, iibahin nila. Lalayo sila doon sa itinatanong mo. Mabubwisit lang tayo. Di ba? Kagaya, ayan example na lang ho, Office of the Vice President nung nando sila sa Congress. Doon sa good governance, good government. Naalala nyo ho? Sasagot, no? Tatawa-tawa kapag kaya nila yung sagot. Pero kapag kaipit na ipit to, bigla hong lalabas niyan yung mga pa-victim card nila. Bigla pong yung dibdib mahahawakan ng ganun. Ay, ang sakit ng dibdib ko. Hindi ako makahinga. Ganyan na ho, mga kababayan ang sasabihin yan. Ba? Kung sino man daw, sabi ni JPE, ang makakapagdepensa na hindi daw politically motivated o hindi para harangan yung pagpapa-impeach sa Vice Presidente, nako. Ayan daw si JPE. Madami nagsasabi, yung rally daw po, no? Yung rally na ginanap, parang doon yata sa EDSA sa monument, wala daw pumunta, kaunti lang pumunta. Ito ang katotohanan, no? Madami man ang pumunta dyan, mag-isa lang akong pumunta dyan, 2 lang ang pumunta dyan, ang katotohanan yung impeachment na doon sa Congress, na doon yung reklamo. Walang pumunta o meron, tuloy ang impeachment dyan. Ano ba? Tuloy yan at atras lang ng konti. Dapat niya magalit kayo eh. Yung mga DDS, tuwan-tuwa ho. No? Nasaan yung impeachment nila? Hanggang ngayon, wala pa din. Akala ho nila, pabor sa kanila yun, mga kababayan. Na hanggang ngayon, wala pa at hindi pa umuusad yung impeachment. Akala ho nila, pabor yun. Pero kung makikita nyo ho, dehado sila dun. Bakit? Ilan na yung nakaabang na na reklamo? 3 na. Di ba? 3 reklamo na ang nakaabang. May pang-4 pang papasok. Bakit to? Kung ngayon gawin yan, kung ngayon palakarin yan, ang ending mas papabor sa mga DDS mga kababayan. Bakit? Kasi pagdating lang ho sa Senado, mga bossing, gano'n na yan stop. Di ba? Matik na ho, stop agad yan. Bakit? Hindi pa nga ho nakakarating sa kanila. Ito si Robin Padilla, bumoboto na. Hindi pa nga ho nakikita o naririnig ang investigasyon ni Robin Padilla. Ito, no na agad ang boto ni Binoy. No? Halata at alam natin na senador ng mga Duterte, hindi senador ng mamamayang Pilipino. No agad yan. Wala pang investigasyon
wala pang mga ebidensya. Kasi po ang paglilitis, mga kababayan, na mangyayari sa Senado ay base po sa investigasyon at sa ebidensya. Pero kung ganyan, no, wala pa, bumoboto na, alam na natin kung anong katutunghayan, mga bossing. Kaya yung mga DDS mahina po sa mga pag-intindi eh. No? Mahina sa pag-intindi ang mga DDS, mga boss. Bakit to? Tuwang-tuwa. Oh, tingnan nyo, impeachment kayo ng impeachment. Tapos hanggang ngayon, wala pa din ang impeachment. O, nasa na yung impeachment ninyo? Ganun ang ganun. Kinukutsa pa tayong lahat. Ano, hindi nila alam, mentras na umaatras yung petsa, eh lalo ho silang nadedehado. Dahil pag lumagpas ho yan ng eleksyon, nakita mo yung mga matatanggal sa kanila, Cayetano, sino pa? Bato de la Rosa, mababawasan yung bilang nila. Mababawasan yung bilang ng mga senador na boboto lang po dahil kakampi nila si Inday Sara Duterte. Dapat nga sila, ang sigaw nila, sige na, impeach nyo na ngayon. Di ba? Sige na, impeach mo na ngayon. Para sa ganon, bago pa lang mag-eleksyon, nandun pa sila Bato de la Rosa. Hindi, baliktad ang mga utak, hindi marunong mga magbasa. No? Nasa na yung impeachment nyo ngayon? Ganon, ganito. Tuwan-tuwa kasi hindi pa pinapalakad o hindi pa lumalakad. Pagdating ho, pag nilakad na yan, o kapag inumpisahan after election, yung sa Congress, smooth. Mahirap na mapalitan yan eh. Super majority ang Congress eh. At makikita nyo naman ho yung performance ng mga congressman doon, mga kababayan. At alam natin na yung mga kababayan nila, nakikita yung effort ng congressman, lalo na ho yung mga nasa Quadcom. Di ba? Tapos, tapos na eleksyon. Sila Bato, wala na. Dahil kita ho naman natin, pang 17 na yata si Bato ngayon, o pang 15 yung numero niya sa, ano tawag doon, sa survey. Kapag kaganyan, lagas na din ho yung mga boboto para lang doon sa para lang ho doon sa kaibigan nilang Inday Sara Duterte. Wala na. Napaka-smooth na ho. Di ba? Balikan natin to, JPE. Yan ha, kung sino man daw ho, may lakas ng loob at kayang ipaglaban at sabihin na hindi politically motivated yung rally na yon, makipagdebate daw kay JPE.